Sinuwerte lang. Bakit ko po sasabihin sinuwerte lang siya? Una po sa lahat mga kaibigan, that was already predicted by yours truly and Pau Salud. What's up mga kamote, another day another reaction na naman tayo sa panayam nitong si Silver Voice. Silver Voice sinasabing naka-chambo lang daw ng pagkakapanalo itong si Casimero kontra kay Sanchez, at sinasabi pa nitong napakalalim na raw ng paghinga ni Casimero. Pati si Jason at Tata di pinalagpas nitong si Silver Voice, at sinabi pa nito na ang diskarte ni Casimero ay golpe de gulat lamang. Sinasabi pa nito na wala naman daw tsansa na manalo si Casimero sa mga bigating boxing nero. Please watch the whole video mga kamote at paiwan na rin ng inyong mga reaction patungkol dito sa sinasabi ni Silver Voice, at don't forget to like, share and subscribe to my little channel. Maraming salamat mga kamote. Okay mga kaibigan, Janriel Casimero, sinuwerte lang. Okay, kung bakit ipapaliwanag po natin sa inyo mga kaibigan. Okay, syempre nga po nagdidiwang po ang Kangkong Nation sa pagkapanalo po kanina ni Janriel Casimero. Okay, so isa-isahin po natin bakit ko po sasabihin sinuwerte lang siya. Una po sa lahat mga kaibigan, that was already predicted by yours truly and Pau Salud. We already stated last night na siya po ay may kakayahan lamang manalo the first 3 rounds kung matatamaan niya po ng solido si Saul Sanchez. Mga kaibigan, pangalawa, nakita nyo naman yung lalim ng hinga kanina ni Janriel, di ba? Di ba? Ang lalim na ng hinga. O alam nyo yan, mga taga-vaccine industry, alam nyo na yan, di ba? Huwag na kayong magkaila. Ito naman mga kaibigan, alam naman po natin, kayo Jason, ikaw Tata, at kami lahat dito na mga dating mong kasama, alam naman natin yung taktika mo. Golpe de gulat na ginawa mo din kay Uguni, yung last mong kalaban. Pero si Uguni mga kaibigan, dumistansya. Ang mali naman ni Saul Sanchez, nagstay siya inside the pocket. So may pagkakamali din po dito mga kaibigan si Saul Sanchez dahil typical Mexican, sasabay, no, hindi siya dumistansya. Well, hindi ko naman na itatanggi no. Nagkausap kami ni Saul Sanchez, sabi ko sa kanya, they will try to knock you out the first 3 rounds. Sabi po ng kampo nila, we are aware of that, mga kaibigan. Yun po sabi nila, so akala naman namin, alam niya na itatry siyang i-knock out ni Janriel Casimero ng mga unang rounds. Kaya lang sumabay eh. Hindi namin alam kung bakit hindi siya dumistansya, hindi siya nag-step back. Pero again guys, typical Mexican style, sasabay at sasabay talaga yan. Nakita nyo naman, no? Staying inside and parang giving Casimero a free hit. No? Para baga sinabi, suntukin mo ako. Yun lamang ang pagkakamali ni Saul Sanchez mga kaibigan. Pero kung yan po mga kaibigan ay alam ni Janriel, natatagal, alam ni Janriel na may tibay, mag-i-step back yan. Pupukpuk lang yan yung style niyang golpe de gulat kung alam niya mga kaibigan na may chance siyang tapusin yung kalaban niya the first round. Yun lang yun. He just got lucky. Pero kung tatanungin po natin kung meron pa ba siyang mga chance dito sa mga dekalidad na fighter, wala na. Unang-una sa lahat, he is actually suspended by the JBC, Japanese Boxing Commission. Hindi po natin paalam, wala pang detalye kung gaano katagal, kagaya po nung nangyari kay Luis Neri. Pero mga kaibigan, kung sa Japan hindi na siya makakalaban, sa US po revoke ang kanyang US visa. Saan po siya lalaban? Hindi ho ba? Yung pa po plus, bago po yung laban kanina, nagsalita na po si Masayuki Ito mga kaibigan na he is fed up with Janriel Casimero. He cannot take the unprofessionalism ni Casimero at ng kanyang team. At nagalit pa siya dun sa yata sa umaaktong manager niya na galing sa US mga kaibigan. So, what is next for him? Again, yung mga nagsasabi po, ginagamit na naman yung mga talo ni Marlon Tapales, ni Astrolabe, ni Jerwin Angkahas. Come to think of it mga kaibigan, ikumpara nyo naman yung pong mga level of opponents nitong mga nabanggit ko kaysa sa level of opponent ni Casimero na pang tune up lang. And that's how it's supposed to be. Kahit yung last fight niya, yung Uguni, ganyan mo lang dapat di-dispatch siya ang tune up. Tama ba ako? Tama ba? O, di ba? Bakit? Tune up, tune up. Ang layo niyan sa unification. Tapales versus Inoue. Inoue, diba? Nasa top ng pound for pound. Ba't may kukumpara dun? Eh, yung mga yan, si Uguni, yan si Sanchez, they are actually commissioned to be beaten up by Janriel Casimero. Kaya
lang, yung huli niyang tune-up, si Uguni, nabugbog siya. O ito, yung nga naman pagkakamali ni Sanchez, kaya po natamaan, napuruhan ng gulpi ni Gulat. Kasi naging stay sa loob eh. O aminado naman ang kampo ni Sanchez, nagkamali sila doon. Nagkamali sila ng kalkula. But the question is, what if? Diba? What if hindi sumabay? At what if hindi nagstay sa loob si Saul Sanchez? Iba po ang naging outcome niyan. Bakit? Kanina lang, round 1 pa lang. Ang lalim na po ng hinga ni Casimero. Yun po ang mga dahilan kung bakit po natin masasabi na sinuwerte lang si General Casimero, mga kaibigan. Again, sinuwerte lamang po siya. Kung dekalidad ng mga opponent ang makakalaban po niya, hindi po yung mga ganyan tune-up. I am challenging you guys. Masayuki ito. I don't know kung mag-extend pa kasi last fight niya na to eh.